Isang makakalikasang araw, welcome sa pinakabagong episode ng Natural Connections, ang online news and information program kung saan tinatalakay natin ang mga programa, proyekto at iba't ibang activities ng DNR National Capital Region para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito ay patuloy ninyong mapapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel na DNR National Capital Region. At gaya pa rin ng mga napag-usapan nating paksa sa mga nakarang episodes, isa na namang mahalaga at interesting topic ang ating pag-uusapan. At ito nga ay ang best practices ng City Environment and Natural Resources o CENRO ng Pasig City pagdating sa liquid waste management na mahalaga para sa pagpapalinis at pagsasaayos ng mga daluyang tubig kaugnay sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, partikular na ang mga taga-Pasigueño, sa nakarang 4th Gawad Tagailog na search for the most improved estero ng Metro Manila noong Marso, ang ginawaran ng champion in liquid waste management at third runner-up ay ang Lanuza Creek sa Barangay Ugong, Pasig City. That's right, Micah. By the way, guys, nandito nga tayo ngayon sa Lanuza Creek sa Pasig City para sa ating mga tagapanood online. Ang ating talakayan for today's episode will focus mainly pagdating sa efforts and initiatives of Pasig City, di lamang dito sa Barangay Ugong but generally sa buong lungsod patungkol sa kanilang pamamahala on liquid waste. But before we proceed sa ating proper discussion for today's episode, nais po muna muli naming magpakilala sa inyong lahat. Ako po si Arizol Abay. At ako naman si Michael Alcaraz at ito ang Natural Connections. At para magbigay sa atin ng mga impormasyon pagdating sa ating topic sa episode na ito, kasama natin ang Pasig City Environment and Natural Resources Office Head na si Sir Alendri D. Angeles. Isang makakalikasang araw, Sir Allen. Bumati po muna tayo sa ating mga tagapanood online. Isang makakalikasang araw sa mga tagapanood online ng Natural Connections. Isang makakalikasang araw sa iyo, Micah and Aris. Without further ado, Sir Allen, let's move forward po sa ating proper discussion. First question po para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ano po ba ang mission, vision at mandate ng Centro Pasig? Pasig City envisions to become a world-class model city in ecological sustainability, protection, and preservation through good environmental governance. Our mission is to inspire Pasig citizenry in protecting the environment by preserving our natural resources. Kabilang sa mga tungkulin ng City Environment and Natural Resources Office ay ang pagprotekta ng ating mga katubigan, hangin at syempre ng ating kalupaan. Sa lahat po ng inyong nabanggit, Sir Allen, on the mission, vision, and mandate ng inyong tanggapan, ang pinaka-focus po ng ating talakayan is on liquid waste management. Para mas maging maintindihan or para mas maging malinaw sa ating mga tagapanood, Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag in layman's term kung ano ang liquid waste at ano po ba ang mga halimbawa nito? Yung liquid waste, ang halimbawa nito pag tayo'y naligo, nagugas tayo ng pinggan, at syempre sa mga establishmento, ganun din yung paggamit nila ng tubig sa kanilang mga establishmento. Syempre, ito na yung pupunta sa ating mga drainage system. Ito yung ating mga discharge kung tawagin. Yan yung mga bahagi ng tinatawag nating liquid waste. Malaking problema ng ating pamayanan kung ating mga kababayan na gumagamit ng kanilang mga palikuran ay direktang nakatap sa ating mga drainage system. No? Ito ay maaaring makakontamina para sa mga maaaring gumamit nito at syempre sa dinadaluyan ng ating katubigan. Sir Allen, maaari po ba naming malaman ano-ano po ba ang mga initiatives, interventions at policies na isinasagawa at pinapatupad ng City Government of Pasig through your Office on Liquid Waste Management? Mahalaga na ating ma-regulate itong ating mga malalaking establishmento na gumagamit ba sila ng tinatawag nating sewage treatment facility dahil pinaka-importante na dumadaan ito masusing treatment para ligtas ang ating katubigan sa mga maaaring magdulot pa ng kontaminasyon. At ito ay sinisiguro natin bago tayo mag-issue
ng environmental permit to operate. Sa atin namang mga kabahayan, sinisiguro ng tanggapan ng ating City Health Office na siguradong ang ating mga kababayan mayroon tinatawag na sanitary toilet, meron silang septic tank para hindi ito direktang tatapon sa ating mga katubigan. Yung mga bagay na ito, paglalagay ng bioremediation cube, paglalagay ng mga phytoremediation, ilan lang ito sa inisyatibo ng ating tanggapan ng City Environment and Natural Resources Office sa pagpapanatili ng quality ng ating wastewater at ng ating mga bodies of water na sinisiguro natin ito ay ayon sa standards ng ating LLDA at ng ating DNR. Alright, Micah, so much interventions and efforts ang ginagawa ng Pasig City pagdating sa liquid waste management. Kaya nga sila naging champion. Exactly. Sir, kumusta naman po partnership? Kasi partnership and collaboration is very important pagdating sa mga ganitong interventions and efforts. Sir, kamusta ang inyong partnership at collaboration pagdating sa iba't ibang mga organisasyon na mula sa sektor ng national government agencies, other local government units, and even the private sector pagdating po sa mga programa, proyekto at aktibidad kaugnay po sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig at maging sa Manila Bay? Maraming bahagi ng katubigan ng lungsod ng Pasig ang tributary ng Manila Bay tulad ng Marikina River, Manggahan Floodway. Kasama na rin dito syempre yung malaking bahagi ng Pasig River na direktang nakatutok sa Manila Bay. Kaya ang aming tanggapan ay may igting na nakikipag-ugnayan sa ating Laguna Lake Development Authority kung alimbawang meron kami natatanggap ng mga reklamo. At syempre, yung amin namang tanggapan ay patuloy din nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng iba't ibang pinirmahang Memorandum of Agreement sa international organizations tulad ng USAID, Clean Cities Blue Ocean Project. Kasama rin dito ang UNDP para naman sa Circular Economy Program. Narin dyan din ang ating Eco Waste Coalition na patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal ng pamahalaan. At iba't iba pang private organizations tulad ng Plastic Exchange para naman sa pagkuha ng mga residual waste na plastic sa Aling Tindera Program, ang Alas Kalikasan at marami pang iba. Itong mga organization na ito at syempre yung ating mga pinakamamahal na homeowners association tulad na nakikita ninyo sa ating paligid, nandito ang asosasyon ng Valle Verde homeowners, no? Ito ay kasama natin para masiguro na yung mga nakapaligid sa kanilang katubigan ay masisigurado nating malinis. Sila ay masusing nakabantay para ipagbigay alam kung sakasakaling meron man silang nakikita o naaamoy na maaaring mga kumpanya o establishmento na nagdudulot ng dumi o ng kontaminasyon sa ating Lanuza Creek. Alright, Sir Alan. Any last message po para sa ating mga tagapanood online, lalo na sa mga Pasigenyo? Sa ating mga tagapanood online, Micah and Aris at saka sa ating mga masugit na sumusubaybay sa Natural Connections, nagpapasalamat kami sa ating Department of Environment and Natural Resources sa pagkilala sa Pasig at sa Lanuza Creek bilang isa sa mga ginawaran ng Gawad Taga-Ilog 4.0. Maraming salamat. At sa ating mga kababayan sa lungsod ng Pasig, tayo ay maging mapagmatyag, mapanuri para kung sakaling meron tayong nakikitang mga paglabag ng ating mga kababayan at syempre yung disiplina na hindi napapatupad sa iba't ibang lugar ng ating lungsod, ipagbigay alam lang namin lamang ito sa tanggapan ng ating City Environment and Natural Resources Office, kabilang na rin ang tanggapan ng Solid Waste Management Office para mapanatili natin yung kaayusan, kalinisan ng ating lungsod. Hindi lang po ito para sa lokal na pamahalaan, kung hindi sa buong lungsod ng Pasig at para ito sa mga Pasigenyo. Maraming salamat po, Sir Alan. Muli, nakasama po natin ang head ng Pasig City Environment and Natural Resources Office na si Sir Alendri B. Angeles. Nakapanayan po natin siya patungkol sa best practices ng City Government of Pasig on liquid waste.
Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Allen. Tunay ngang napakahalaga ng pagkakaroon ng best practices on liquid waste, particular na sa mga syudad at munisipalidad dito sa Metro Manila. Ang epektibong liquid waste management ng mga LGU ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng kalidad ng kapaligiran at pagprotekta sa kalusugan ng publiko. Sa pamamagitan ng pagbuo ng matatag na mga patakaran, pamumuhunan sa infrastruktura, pakikipag-ugnayan sa komunidad at paggamit ng mga tamang resources, maaring mapababa ang epekto ng liquid waste sa ating kapaligiran at maitaguyod ang sustainable development sa loob ng kanilang mga nasasakupan. Yes, Micah. Ang proper liquid waste management ay nagsasangkot hindi lamang sa pagtrato at pagtatapon ng mga basura ng tama, kung hindi pati na rin sa pagbabawas ng pagbuo ng basura at pagsusulong ng mga sustainable practices para rito sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pamamahala ng liquid waste. Mapoprotektahan natin ang mga likas na yaman, mapapangalagaan ang kalusugan ng publiko at matitiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa mga susunod na henerasyon. Kaya muli, inaanyayahan po namin kayong lahat na please do like, follow, and share and subscribe ang aming official Facebook page, Instagram, X, and YouTube channel. That's DNR National Capital Region. At kung mayroon pa po kayong nais pang itanong hinggil sa topic natin for today o suggestion tungkol sa mga susunod nating topics, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page o mag-email sa denr_ncr_rtao@yahoo.com. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Natural Connections, connecting people to nature. And nature to people.